Yung tatay daw ang dahilan ng pagbagsak ng rating ng anak. Ang layo mo, Day. Marami na raw silang nakukuwang mga allies na nakikipag-alyansa sa kanila. Kasi ang Presidente Marcos Jr. nasa federal. Ngayon, nakuha nila lakas initially. Ngayon naman, yung nationalista daw. At para bang pinapakita nila, oh, lahat ng partido nasa amin na. Kaya wala na kayong kalaban-laban. Ako, maniwala po kayo, yung mga taga-suporta ng mga Duterte. Tandaan nyo, noong 2016, ang Pangulong Duterte, na ayaw nga tumakbo talagang hindi lang siya makahindi sa panawagan ng taong bayan na kailangan siya. Nung tumakbo yan, wala, ang partido niya, PDP laban, ay ilan lang ang miyembro. Napakatindi ng dating ng Duterte. Napakabait naman itong isa. Tapos yung mga na-appoint niya, talaga naman palpak. Ilan lang. 6 lang na babanggit natin sa programa natin na mahuhusay. The rest, hindi. Involved pa sa corruption. Nariyan yung ano ba yun? PCSO? Ano pa? Immigration? Yung customs? MBIA? Talagang naririnig mo, nakikita mo na marami ako nakakausap ng mga negosyante. Yan ang reklamo. They clamor, they are hungry, they are thirsty for the brand of leadership that Duterte has given to our country. May nabasa po ako sa dyaryo ngayon. Isang analyst, di umano, na sinasabi, she is claiming, babae ito. Palagay ko, kaibigan ko nga ito But I have to disagree. Sabi niya, kaya daw bumabagsak ang rating ni BP Inday Sara dahil kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ano bang klaseng analysis mo naman yan, kaibigan? Kaya bumabagsak ang rating niya kasi nga bahagi siya ng administrasyon na bumagsak ang rating ng administrasyon. Kaya tama nga yung ginawa niya, na umalis na siya kasi naapektuhan siya. Definitely hindi dahil kay Presidente Duterte, layo naman. Dati marunong ka mag-analyze. Ngayon medyo, what happened to you? Pero mo, si Duterte daw, yung tatay daw ang dahilan ng pagbagsak ng rating ng anak. Ang layo mo, Day. Siguro nakalimutan niya, Attorney Sal, na even after bumaba na or natapos na yung termino ng dating Pangulong Duterte, mas mataas pa yung ratings niya even before he started as president. Tingnan nyo, pag yan matapos yung July 19, yung talagang wala na siya sa DepEd. Akyat na uli yan. Just needs to break free, Attorney Sal. How would you assess ang ating pong AFP in comparison po between the Marcos and the Duterte administration, Attorney Sal? Nung panahon ni Presidente Duterte, bumibili tayo ng mga armas I remember that. In fact, ayaw nga pabili itong Amerikano dahil gagamitin daw natin sa paglaban sa sa mga kalaban sa Estado. Ayaw nila yun. Anyway, umanap tayo ng iba, nakabili tayo. Pero yung sinasabi na lalaban tayo, no? Lalaban kita mo, inaapi tayo, wala naman tayong magawa Kaya hindi po ba ang palaging mungkahe ko, mag-usap na lang. Dahil talagang hindi natin kaya. Mga kaibigan natin, puro din salita. Hindi rin tayo tinutulungan. Pag-usapan na lang natin between sa pagitan ng ating presidente at presidente nila o di magkakaayos. Attorney Sal, may nabanggit po kayo na nung panahon po ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, gusto po natin mag-order ng mga armas galing po sa Amerika. At dahil napapanahon na rin po or natatopic yung Russia ngayon, the visit that former President Duterte made, which you were with him, I think that was during the time of the Marawi siege. Tama po ba yung balita, Attorney Sal, na nagbigay po ang Russia ng mga firearms para po matulungan yung Pilipinas dito po sa sa pag-recover or
Dito po sa Marawi Siege. I can no longer remember. But basta alam ko may tumulong. Hindi ko alam Tumulong po ang Russia. kung nagbigay siya ng libre o binili natin sa kanya. Hindi ko na matandaan. Pang-ahensya ng gobyerno ang nagsasagawa ngayon ng investigasyon regarding po kay suspended Bamban Mayor Alice Guo. Kinakailangan, is it necessary, Attorney Sal? Hindi ko nga maintindihan sila. Ba't hindi na lang nila i-file kasi? Yun ang matagal ko na sinasabi. Just file the case if you have the goods. Hindi puro press con, puro publicity. Kaya may bago na naman. Iba naman ang fingerprints. Parehong-pareho daw nung isa. Si Guo Waping. Yan o. Ang mangyayari dyan, pag pinailan nyo ng kaso, maglalaban na dyan yung mga expert testimony ng mga experts. Sabihin ng NBI, hindi, pareho. Ang presenta naman tong si Go. Hindi yun, hindi totoo. Iba. Kaya the best yan talaga, sa hukuman nyo na i-file nang matapos na yan. O, siya nga pala, meron pang isa akong napansin dito sa dyaryo. Pinangangalanda ka ng ano bang partido ni Speaker Martin? I'll check, Attorney Sal. Dahil marami na raw silang nakukuwang mga allies na nakikipag-alyansa sa kanila. Kasi ang Presidente Marcos Jr. nasa federal. Ngayon, nakuha nila lakas initially. Lakas, CMD. Ngayon naman, yung nationalista daw. At para bang pinapakita nila, lahat ng partido nasa amin na. Kaya wala na kayong kalaban-laban. Ako, maniwala po kayo, yung mga taga-suporta ng mga Duterte. Tandaan nyo, noong 2016, ang Pangulong Duterte, na ayaw nga tumakbo talagang hindi lang siya makahindi sa panawagan ng taong bayan na kailangan siya. Nung tumakbo yan, wala, ang partido niya, PDP Laban, ay ilan lang ang miyembro. Hindi ba, ang kantsaw nga sa PDP Laban si Senador Coco Pimentel lang ang miyembro, tsaka ang tatay niya. So, tumakbo siya. Halos wala siyang partido. Wala akong mga local officials na nagsuporta sa kanya. Senador, congressman, gobernador, isa. Sumama na lang yung dalawa nung medyo lumalakas na siya. Nanalo siya dahil ang taong bayan mismo ang nakipag-alyansa sa Duterte. Kaya yung mga sinasabing mga alya, huwag nyo na pansin niya, hayaan mo na sila magsama-sama. Tandaan nyo sasabihin ko, Sarah. If BP Inday Sara runs together with PRRD sa 2028, that's a combination so powerful that game will be over. Pag yan ay nagdeklara na, yan ang mga kumakalaban, yung mga politiko-politiko na yan, magtatakbuhan uli yan kay Duterte kasi alam nila mananalo at delikado pag wala sila dyan sa alyansa na kasama si Duterte. Pabayaan nyo lang sila, pabayaan nyo na sila na mag-enjoy sa kanilang imahinasyon. Attorney Sal, marami po tayong mga political parties dito po sa Pilipinas and like you said, yung iba ay nagjo-join forces na po laban sa mga Duterte. Pero even if you join all of them together against the Dutertes, wala yan, alam mo yung mga partido. Ang labanan talaga dito, talaga sa Pilipinas, personalities. Yung lakas ng personalidad ng isang tao. Yung tinitingnan nila yung record, gaya ng Duterte. Kita mo, sino ba si Presidente Duterte noon? Minimenos nga siya noon. Alkalde lang yan. Nagmumukha nga akong gago noon nung inilabas kong 8 years before the presidential election, inilabas ko na pangalan niya. Wala. Para daw sira-sira ulo niya, si Panelo. Duterte, si Duterte. Minimenos talaga yan Wala yan. Siya, naging presidente. Kaya, alam po ninyo, ang Pilipino, ang tinitingnan talaga nila, yung karakter ng isang tao, hindi yung partido. Wala yung partido yan. Maniwala kayo. Hindi
darating ang panahon, mapapatutuhanan no ang mga sinabi natin. Walang naniniwala sa akin nung sinabi ko na iyan ang susunod ng presidente. Walang-wala talaga. Wala, nako. Pero yung mga sinabihan ko noon 8 years earlier, na kasi nakikita, sabi niya, sa'yo ko walang narinig yan. 8 taon bago nangyari. Kasi nga, nakikita ko yung karakter ng PRRD. Kakaiba siya eh. Ang nakita ko talaga kay Digong, wala siyang agenda. Yan ang maganda, walang agenda, walang baggage eh. Kaya, magagawa niya, sabi ko sa panahon niya, magagawa nito lahat na gusto niya kasi wala siyang tinitimbangan eh. Hindi siya kurap. Ayaw niya ng mga kurap. Ayaw ng mga kriminal. Ito ang bagay sa Pilipinas. Napaka-stricto. Yan. Nangyari na nga. Kaya nakakaawa rin ang Pangulong Ferdinand Marcos Jr. in a way because he's suffering by comparison. Napakatindi ng dating ng Duterte. Napakabait naman itong isa. Tapos yung mga na-appoint niya, talaga naman palpak. Ilan lang. 6 lang ang nababanggit natin sa programa natin na mahuhusay. The rest, hindi. Involved pa sa corruption. Nariyan yung, ano ba yun, PCSO? Ano pa? Immigration? Yung customs? MBI, talagang naririnig mo, nakikita mo na marami ako nakakausap ng mga negosyante, yun ang reklamo. They clamor, they are hungry, they are thirsty for the brand of leadership that Duterte has given to our country. Attorney Sal, bago po matapos yung termino ni dating Pangulong Rodrigo Duterte is parang almost begging na yung taong bayan na, para bang manatili yung brand of leadership niya. So, ayaw po ni dating Pangulong Duterte na habaan yun nga po yung termino ng pagiging Pangulo. But if they do come back through Sara, would you agree, Attorney Sal, to extend the term limit of presidency dito po sa Pilipinas? Hindi, alam mo yan, palagi nasa taong bayan yan. It's the people that will decide whether they want a president to remain in power for as long as they want or they don't want. Tao pa rin eh. It's people create the government. People elect the people they want to be serving them. Nasa kanila yan. Parehas po kayo ng stand ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Di ba? We travel the same channel. Kaya nga kami nagkakaso. Tatagawan lang kami sa kabinete nun. Bawat bayan, maniwala kayo, kailangan puntahan niya yan. Kasi, kung hindi ka kilala, kilala ka man, di naman alam na kandidato ka, hindi ka rin makakakuha ng boto. Pagkatapos, kailangan nyo ng mga campaign materials. Pera ho yan. Kailangan nyo sa billboard. Kailangan nyo ng mga... Basta, ang dami yun. Malaking problema yan. Mabuti sana kung aampunin tayo. Naalala ko na si Rene Sagisag. Ayaw rin tumakbo. Wala. Kasi, sabi niya, wala. Mahirap lang ako. Aba, inampun siya ng taong bayan. Ang taong bayan ang sumuporta sa kanya. Nanalo siya. Wala rin siyang pera. Attorney Sal, how was your campaign experience noong pong 2022? Yun na nga. Nakita ko doon na talagang kailangan puntahan mo lahat. Kasi pag hindi mo napuntahan, bokya ka doon. Were you able to make your way around? Hindi. Ang dami. Ang dami kang pupuntahan eh. Ngayon, kung artista ka, kilala ka. Kaya madali. Name recall lang pinaka-importante sa lahat. Sinabi ko, yung pagpapatakbo ng isang departamento, edukasyon ba niya, kung ano man, kailangan lang mo dyan common sense, tsaka sincere ka. Yung dalawang kombinasyon na yan. Like for instance, sa edukasyon, ano bang problema ng edukasyon? Kulang ng building, kulang ng classroom, hindi kailangan mo ng pera, pagawa ka ng marami. Hindi po ba? Kailangan mo ng quality, hindi strictuhan mo yung magtuturo. Kailangan yung mga nagtuturo dyan, top-notch. At the same time, alagaan mo. Kailangan ang kanilang sahod, kanilang allowance, ang kanilang mga gamit, kompleto. Para inspired din sila magturo. Pangatlo, kailangan nila ng security kasi yung mga komunista, kinukuha nila dyan sa lugar na yan yung magiging, di ba, ang dami nilang nakuha, yung mga napapatay doon.
mga batang-batang estudyante na magagaling. O yan. Kaya Pero tama without- yung ginawa ni Inday Sara, yung confidential fund, security. Pero wala pong ni-request, Attorney Sal. So how will it be? Ay, bahala na si Sani Angara dyan. Diskarte na niya. At saka, kung ang presidente naman, aware siya dyan sa problemang yan, gawan niya ng paraan, dagdagan nila ang budget ng edukasyon. Alright. And nakakatuwa din po, Attorney Sal, yung sinabi ni Senator Angara kasi magpapatuloy daw niya yung naging mga magandang programa ni Vice President Sara Duterte sa DepEd at kukontakin daw nga po niya, Attorney Sal, si VP Sara. Sabi niya, yung magandang programa, wala ako nakitang hindi magandang programa ni Inday Sara, Sani. Lahat yan magaganda. Kaya tuloy-tuloy mo at dagdagan mo pa. Sa saligang batas, ang Solicitor General po ang nakikialam talaga kahit na anal ng korte, tatakbo yan sa Korte Suprema. Pag nakita nila, mali yata ang desisyon dito, yun ang trabaho nila, kontrahin. Kasi hindi po ba ayaw ng ating saligang batas na gibain ang pinaka-basic unit ng ating lipunan at yan ay yung pamilya, marriage. Kaya gagawin nila lahat para pawalang bisa yung annulment. Kaya talaga ang Solicitor General ang nakikialam. Pag kasi mag-asawa kayo, pag bumili ka ng isang bagay dyan, pupunta yan sa conjugal. Dapat kasi bago ka nag-asawa, binili mo na para Sayong-sayo na. parental property, conjugal property. This one from Chastine. Good day, Attorney Sal. Curious lang po ako kung pwede pa po bang mag-process ng birth certificate kahit ang edad ay nasa senior citizen na. Oo naman, kasi inaalaw naman ng batas yan. Kasi kung may pagkakataon talaga na hindi narehistro ang yung pagkakapanganakan, ay bibigyan ka ng batas ng pagkakataon na irehistro. Right. Maraming salamat, Attorney Sal. Samantala, pinag-iingat ngayon ng Philippine Chamber of Telecommunication Operators o PCTO ang publiko sa panibagong bugso ng messaging scam sa pamamagitan ng text at email. Ito ay sa kabila ng filtering system na ipinatutupad ng iba't ibang telecommunication o telco. Ayon sa PCTO, ang sistema na ginagawa ngayon ng mga scammer o cybercriminal ay nakababahala dahil kayang-kaya nitong pasukin ang mga barrier of filter na inilagay ng mga telco para pigilan ang pagpasok ng mga text scam gamit ang mga imported spoofing device, foreign SIM card at fake cell towers. Kaugnay nito ay hinihikayat din ng nasabing grupo ang pamahalaan at mga industry player na magtulungan para masawata ang umano'y sindikato sa likod ng kumakalat na mga text scam. Payo rin ng grupo sa publiko na huwag basta-basta maniniwala at makikipag-ugnayan sa natatanggap na text at mag-click sa mga link mula sa kahit na anong platform. Attorney Sal, sa tingin nyo ay may naging loophole po ba sa pagpapatupad po nitong SIM Registration Act? Kasi isa sa mga pangunahing layunin ay para ma-identify nga yung mga posibleng SIM card user na gagawa ng kalokohan o scam o talagang matalino lang talaga ang ating pong mga scammer at nakakagawa rin sila ng paraan para makalusot sa mga ginagawang effort ng pamahalaan. Mag-walk out yung mga pabor doon sa pagtatayo ng building ng Senado. Mag-walk out na kayo. Mag-resign na lang kayo lahat dyan kasi nakakaya yung ginagawa nyo na kayo magpapatayo ng building worth 23 billion or 28 billion para sa 24 lamang na senador. Diyos ko naman, maawa kayo sa bayan. Di ba kayo nahihiya niyan? Can you imagine you're spending so much for your offices? Kaya yung mga away nila, lalo lang nakikita ng taong bayan na talagang hindi kayo karapat-dapat dyan. Mabuti, merong mga isa, dalawa, tatlo dyan. Si Robin Padilla, si Senator Gatchalian. Yan ang mga matitino dyan eh. Ewan ko. Lumipat na nga tayo, nayayamot lang ako pag naalala ko yung nagpapatayo sila ng building na ganyang kalaki. Anong magagawa natin, Attorney Sal? Kasi natayo na siya eh, andyan na. Ay, pwede namang ilagay yan sa ibang gamit, hindi para sa kanila. Okay na nga yung Senate building nila eh. Di ba, kita mo yung mga natatanggap natin text, abolish na lang natin yan. Yan ang mga reaction ng tao eh.
Ay, nako. Sa tingin niyo ba Sabi nga ni kailangan Franco, magkaroon? Ay, nako. Grandpa, ay, nako. Mapapakanta niyo naman si Attorney 2 Sal. and a half years old lang. Ay, nako. Pero Attorney Sal, sa tingin niyo po ba ay Sa tingin ko, dapat huminto na kayo. Huwag na kayo magladlad ng inyong mga dumi. Ayun. so regardless of the 21 versus the 25, kahit Whether na it's 2 21 billion, or 23 malaki pa rin. Sobrang hindi laki. dapat magtayo ng building sa Senado at meron na. And what can you say, Attorney Sal? Kasi yun yung pinaglalaban kanina o kahapon ni Senator Alan Peter Cayetano, that it's been there in her desk or on her desk for I think 15 months. What's your comment on that, Attorney Hindi Sal? dapat nga, hindi na nga. Huwag na kayong, huwag nyo nang ituloy. Discard it. Alright, maraming salamat, Attorney Sal. Related to that po, Attorney Sal, ay meron pong naging political corruption index at nirate po nila ang Pilipinas, Attorney Sal. Galing po ito sa VDEM. Ang VDEM po, Attorney Sal, ay isang institute founded dun po sa Sweden. And it studies the qualities of government, Attorney Sal. And they rated the Philippines for the year 2023. So this is under the Marcos Jr. administration na. Ang political corruption index ay nasa 81%, Attorney Sal. This rose sharply in comparison sa Duterte administration, which was down nasa 70s po, Attorney Sal. So your reaction to this? Ano pa magiging reaction natin yan? Siyempre, kaya nagagalit ang taong bayan. Yun ang mga underlying basis why people in all walks of life are expressing their disgust and discontent against corruption of the officials under the present administration. Si Presidente Marcos Jr., wala kang marinig na corruption. Pero yung mga nasa baba niya, ang daming naririnig. O yan ang problema. Hindi naman talagang labag, di ba? Bawal nga maglagay ng mga nuclear weapons dito sa ating bansa. Ang problema, hindi po natin alam dahil binigyan natin ng mga base militar yan. We don't even have access to them. Ha? Paano natin malalaman kung meron nga silang mga dala? Sabihin nila, wala kaming dala. O how do we know na totoo sinasabi nila? Yan ang problema. So it would be difficult to take legal actions kasi illegal, labag talaga siya eh. Kailangan, palisin na lang natin. Alis na muna kayo rito kasi nanganganib tuloy kami dahil sa inyo.